Ang patuloy na kabiguan ng Russia na magapi ang bansang Ukraine ayon sa plano ay higit na nagdudulot ng disadvantages dito. Habang tumatagal ang gyera, patuloy na nadadagdagan ang sanctions na binibigay ng ibang bansa, maraming sundalong Russians ang namamatay at maraming war equipments ang nasisira. Habang tumatagal din ang gyera ay patuloy na pumapangit ang imahe ng Russia sa mundo, lalong-lalo na ang pangulo nito na si Vladimir Putin. Tinataya din na ang giyera sa Ukraine ay magtatagal dahil na din sa pagsuporta ng Amerika at mga kaalyadong bansa ng mga war equipment sa Ukraine. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung kaya di umano ay nagbabago ang intensyon ng Russia ukol sa pagsakop sa nasabing bansa. Ayon kay Kyrilo Budanov, ang Chief of the Defense Intelligence ng Ukraine, dahil sa kabiguan ni Putin na matalo ang Kiev at mapatalsik ang Ukrainian government, ninanais ni Putin na hatiin na lamang ang Ukraine sa dalawang teritoryo. Ang kahalintulad nito ay ang pagkakaroon ng South at North Korea. Ang mga masasakop ng Russia na teritoryo ay hindi na nito ibabalik sa Ukraine, bagkos ay tatawagin itong South o North Ukraine at ang Russia na ang magkukontrol dito. Kung mangyayari ito ay matutulad nga ito sa North Korea at South Korea na nagkahiwalay noong mga 1940s hanggang 1950s. Hanggang sa ngayon, ang North Korea at South Korea ay hindi nagkakasundo. Samantala, mariin pa rin ang paninindigan ni Zelensky, ang Pangulo ng Ukraine, na walang ibibigay sa Russia na anumang bahagi ng teritoryo ng ganyang bansa dahil nga ito ay isang independent state. Maliban na lamang sa bahagi ng Donbass na kung saan ay sinabi kamakailan ni Zelensky na maaari itong pag-usapan sa negosasyong pangkapayapaan.